ating Ama sa langit ay mabuti dahil alam niya ang pinakamakabubuti sa anak niya. Amen. Amen po ba? Binibigyan ng Diyos ang mga anak niya at ibibigyan niya ang mga anak niya ng mga bagay na makabubuti lang. Amen. Gaano kaya ang inyong Ama na nasa langit, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Bibigay ng Diyos yung mabubuting bagay sa mga anak na humihingi sa Kanya. Tingnan niyo po ang conclusion natin. Sabi dito, He gives them what they need and not what harms them. Okay? He gives them what they need and not what harms them. So binibigay ng Panginoon at bibigyan ng Panginoon ng mga anak niya na humingi sa Kanya ng mga bagay na mabubuti lamang. Hindi ng Panginoon ibibigay yung isang bagay na hihingi natin na maaari nating ikasama. Ano sabi dito? Hindi niya ibibigay ang isang bagay na hinihingi natin na ikapapahamak natin. Isa pa sa dahilan kung bakit tayo mga tatay sa lupa ay daig ng ating tatay sa langit dahil may mga bagay na gusto lagi natin ibigay sa mga anak natin dahil gusto ng anak natin. Mali. Hindi lahat ng gusto ng anak natin na ibigay natin sa kanila, kailangan hindi mo lahat ibibigay. Kailangan marunong ka makadiscern. Kailangan marunong kang makaunawa kung ito bang bagay na to pag binigay ko sa anak ko, ikabubuti ba niya? Minsan yun ang kulang sa ating mga magulang sa laman. Kaya mga tatay, gusto niyo maging mabuting tatay, huwag lahat ng hinihingi ng anak, ibibigay niyo. Okay po ba? Lahat naman tayo may mga anak. At may mga anak talaga tayo na kung ano-ano ang hinihingi sa buhay. Sana mga magulang, mga tatay na nandito, tularan natin ang ating Ama sa langit. Hindi lahat ng bagay na hinihingi ng ating mga anak, dapat natin ibigay. Kailangan magkaroon tayo ng discernment, ma-discern natin yung mga bagay na kailangan at hindi nila kailangan.